Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Cook Ino ngayon pong June 23, taong 2024. Isa lamang po itong quick update kaya diretso na po tayo sa pagti-technical analysis dito sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, itong si Cook Ino, ang ating manok na meme coin ay nakaranas na rin po ng isang matinding pagbagsak na nag-umpisa pa nung bumangga po siya sa major resistance line natin dito sa 32.13. Pagkatapos po niyan ay dire-diretso na po siya sa kanyang pagbagsak kung saan ay nung nabasag po niya yung major support line natin dito na 23.30 ay ito po yung nagdagdag sa kanyang bearish momentum para magpatuloy ito sa kanyang pagbagsak hanggang sa umabot po siya sa minor support line natin dito na 14.49. Kaya update po natin ito. Ang nabasag na major support line natin dito ay nagsisilbi na po ito ngayong isang major resistance line. Kaya ayan, ngayon ay sa pagbagsak po nito ay umabot po siya dito sa sunod na sunod na minor support line natin dito sa 14.49. Kaya malaki na po yung kanyang ibinagsak. At noong nakalipas po na June 18 ay na-trigger po yung buy pending order natin dito. Kaya nakabili po ako rito ng aking Cook Ino. At dahil po dyan ay nag-set po ako rito ng isang buy pending order. Sell pending order po pala or take profit. Handa po akong mag-take profit dito kung sakaling makabalik po siya sa presyong ito. Kaya ayan. Maliban po rito ay meron na rin po tayo nakaabang rito na isang buy pending order dito na po sa 918. Ito na po yung last line of defense natin or pinaka support line natin dito sa ibaba. Kaya ayan, kung babagsak pa po siya rito ay medyo parang delikado na po ang kalagayan nitong si Cook Ino. Kasi yung pag mababasag po niya ito ay siya po ay magtatala ng panibagong bottom price niya at hindi po yan maganda sa isang crypto asset. Kasi yung pag gumagawa po siya ng panibagong bottom price niya, nagpapakita po yan na mahina na po ang isang crypto asset. Ibig pong or wala na pong interest yung mga investors dito. Kaya yan po yung posibleng mga dahilan kung bumabagsak ang isang crypto asset at gumagawa ito ng kanyang panibagong bottom price. Kaya ayan, sana nga ay dito na siya makaka-recover at yan, sana nga ay dito na siya makaka-recover or makakabangon sa kanyang pagkakabagsak sa presyo. Ayan. Pero sa tingin ko ay medyo malabo pang maka-recover itong si Cook Ino kasi bearish pa rin po yung signal natin dito. Yung ating Household indicator ay ayan, kulay red at mahaba na po siya kaya ibig pong sabihin ay maaaring malapit na po siyang maka-recover or maaari na pong magpalit yung kanyang trend direction. At ganoon din po yung ating QQE mode indicator dito, mapapansin natin na lumiliit na yung mga sukat ng mga QQE bars nito. Ibig pong sabihin ay nanghihina na po yung selling pressure natin dito. Pero wag pa rin po tayong pakakasiguro kasi mga kulay red pa rin po na mga QQE bars ang mga ito. Yan. Kasi yung pagliit ng sukat nito ay posibleng minor correction lamang po yan. Kailangan po talaga na magbago yung kulay ng mga QQE bars natin dito kung saan ay kailangan po maging kulay blue. At ito ay mabuo dito sa ibabaw ng ating indicator na ito. Kaya ayan, mukhang sa ngayon ay ang nakikita ko po rito ay posible pong magko-consolidate dito ang market price ni Cook Ino. Ayan, sa ibabaw ng minor support line natin dito. At maliban po rito, ang isa pang basehan natin dito ay si Bitcoin ay patuloy pa rin po na nakakaranas na rin ng bearish market condition. Kaya hinahatak po niya ang buong crypto market sa kanyang nararanasang bearish market condition. Kaya ayan, yan po ang aking analysis dito kay Cook Ino. Sa mga gusto pong gayahin or kopyahin yung aking simpleng paraan sa pagtitrade dito kay Cook Ino ay ayan po yung aking mga live spot trading positions dito. Meron po akong tatlo na mga sell pending orders or take profit dito at nag-iisa na lamang pong buy pending order dito sa ibaba. Yung previous trades ko naman dito ay ayan, nakadalawang buy po ako rito. Nakabili po ako noong June 7 at saka nitong June 18. At yung latest na take profit ko naman po ay dito pa noong May 29. Kaya
Ayan, yung ginagamit ko pong platform dito ay TradingView at yung aking dalawang indicators dito ay ang Hazard Indicator at ang QQE Mod Indicator dito. Check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para sa karagdagang detalye tungkol sa mga ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.